Hello guys, eto na naman tayo. At eto pag-usapan natin 'no, sapagkat importante ang pag-usapan nito dahil ilang araw na after ng putukan sa Senado at after ng statement ni Tito Bongbong natin, mukhang ang daming misinterpretation na mismong nanggagaling ay sa mga mainstream media na at sa mga ilang mga political analyst 'no, na nakikita natin sa mga programa sa TV. Okay. Ano yung sinasabi kong misinterpretation guys, eto, kasi 'di ba, sa lahat ng mga ano, kailangan maituwid natin 'to, kailangan maintindihan ito ng maraming nakikinig ano, sapagkat guys ang pagkakaintindi nila, nung sabihin ni Tito Bongbong na sabihin ni PBBM na, okay hindi pinapahuli si Bato, wala siyang ino-order. Ang pagkakaintindi ng marami dahil sa ito nga ang ipinapalabas ng maraming mga media, misinterpreted, simula't simula yun ang utos ng pangulo, 'di ba? Okay, lilinawin natin. Tingnan natin muna ang mga sequence, of events ano. Okay guys, tandaan natin nang sabihin ni PBBM na wala siyang inuutos na nahulihin si Bato, buuin natin yung konteksto, okay? Yun ay sinabi ni PBBM after na mangyari ang barilan sa Senado. Kumbaga, nasabi niya wala siyang iniuutos sapagkat bakit? Dahil hihintayin na lang nila ang desisyon ng Korte Suprema. 'Di ba? Dahil nga sasubmit within 72 hours, o 'di ba ga? Ngayon, ang pagkakaintindi at lumalabas ngayon sa marami, pati sa mga mainstream media, sa tuwing meron silang mga discussion, lumalabas na parang ang sinasabi nila, iniutos ni PBBM. Teka lang, sandali lang. Kayo 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 rin ano, ito, kailangan maintindihan natin ito ano, ay kayo rin sa mga media 'no, ang tanong ko sa inyo, palagay ba ninyo hindi alam ni PBBM nung hainan si Bato sa ibaba ng warrant of arrest niya? Sa palagay ninyo walang alam si PBBM dun? Pinahuhuli niya, pinahahainan niya. Kung nahainan si Bato ng warrant of arrest sa baba at hindi nagpumiglas, hindi nagtatakbo, ano sa palagay ninyo, huli si Bato o hindi? Natural, huli siya. Kaya lang, dahil senador nga siya, 'di ba? Babae ang pinag-serve ng warrant of arrest. Sabi nga ni Director Matibag, umaasa siya ang anticipation niya magiging maayos na sasama si Bato dahil babae ang nag-serve sa kanya. Pero wala, winahi ni Bato at nagtatakbo. Sa madaling salita, dun pa lang alam natin na pinauhuli na si Bato. Ang problema, nakapunta sa Senado. At nang makapunta sa Senado, nagpanggap, nag-inarte. At sa pag-iinarting yun, natupad ang kanilang mga plano, di ba? Nagkaroon ng protective custody. Naglabas pa nga ng resolution ng Senado, di ba? Protective custody. So, ibig sabihin, syempre, bilang respeto sa isang sangay na kapantay ng executive department, kailangan nilang magbigay ng kortesiya, no, ng courtesy. At yun ay ginawa nga sa pamamagitan ng, sige, payag kami, nakipagkasundo, hindi muna namin niulihin dahil nasa sa inyo, 'di ba? Pinangako nito ni Binibini Baklang 10K na sa kanila munang custody itong si Senator Espriquetic. Ngayon, after nung pangyayaring yun, ano ang nangyari? Anong kasunod na kaganapan? 'Di ba nagkaroon ng barilan? Hindi, ng baril pala, hindi barilan. Ng baril itong OSA, itong si Maoy. Maoy Aplaska. Maoy talaga no? O 'di ba ga? So ngayon, pagkatapos nun, naglabas ngayon ng statement ang Pangulo. Bakit? Bago siya maglabas ng Pangulo, nasa live na, nagsasalita na ito sila Binibini Baklang 10K, ang sinasabi nila, inaatake ang Senado. Under attack ang Senado.
At pinapalabas nila ron maging sa mga balita, 'di ba? Ang pinapalabas do'n, ang umaatake ay ang mga NBI. Oh, 'di ba ga? 'Yun ang kanilang mga live at itong si Mangga nagsalita rin na inaatake sila at yung magkapatid na may sayad, na parehas Kawatano, nagdadrama pa, 'di ba? Ang Senate daw ay under attack. Oh. Ngayon, pagkatapos nun, nung humupa na ang mga inarte nitong mga ito, nung humupa na ang stage play nila, nung humupa na ang, ano ba, hindi mo naman masasabing ambush me yun eh. Kumbaga, gera me. Nung humupa na, natural. Nagpalabas ng statement ang Pangulo. Ang sabi ng Pangulo, wala akong iniuutos na hulihin si Bato sa mga oras na yon dahil naglabas ang Korte Suprema na maghintay ng 72, hihintay namin ng 72 hours. Oh, 'di ba? Tapos 72 hours na sasagot si Bato at kayo naman kumbaga nagbigay ng custody. So kaya ang sabi ng Pangulo sa isip-isip niya, wala siyang iniuutos na dakipin para bilang respeto na lang sa Senado, bilang kapantay na institusyon, maging sa Supreme Court, nakapantay rin na institusyon. So iginalang lang ng Pangulo at hindi siya nag-utos na hulihin si Bato nung mga oras na yon na tapos na ang pagkakaroon ng agreement between Senator Binibini Baclanten-Kay and Director Matibag. After no, walang iniutos sa Pangulo. Yun ang sinasabi ng Pangulo na wala siyang iniutos. Hindi yung pinapalabas ninyo, pati sa social media, lalo ng mga didilis at ang mga iba pang mga reporter sa mga discussion na simula't simula iniutos ng Pangulo. Maling-mali naman kayo ron. Kung sa simula't simula iniutos ng Pangulo, ibig ba sabihin, nilabag ng DOJ at nilabag mismo ni Director Matibag ang utos ng Pangulo na wag hulihin si Bato dahil naghain sila ng warrant of arrest bago makapasok si Bato dun sa Senado? Isipin nyo nga yun, logic. Kung nag-utos ang Pangulo simula't simula na wag hulihin yan, bakit naghain ng warrant of arrest? O di ba ka? Klaro yun. Kaya kailangang ituwid natin ang naratibo at buuin natin ang konsepto. Diba? O, ang konsepto tuloy, ang konteksto. Buuhin natin ang konteksto at ang konteksto, sinabi yun ng Pangulo after na ng mga pangyayari na binibintangan nitong si Senator Barbie at ng kanyang mga kapartidong mga may sayad. Senator Barbie, Barbie nga yun rin yun. Si Binibini Baklang 10K, ang NBI at ang mga pulisya. At ang una nilang sinabi, ang nagpaputok, NBI. Kaya sinabi ng Pangulo, wala akong iniutos na ganyan. Sapagkat after naman ng investigasyon, di ba, lumabas naman. Ang NBI ay nandun sa GSIS para igwardyahan ang GSIS sa request nitong GM ng GSIS. So maliwanag yun, kaya walang atake. Kaya ang sabi ng Pangulo, wala akong iniuutos. So pagkontra yun sa mga ipinapalabas nito nila Mangga at ng mga magkapatid na Kawatano. So lilinawin natin, kaya mali ang persepsyon na simula't simula ay iniutos ni PBBM na wag hulihin si Sprigitik. Di ba ga? O ngayon, manhunt na talaga si Sprigitik. Diba? Talagang wala na yang, talagang hindi na yan titigilan. Talagang hahanapin yan. Okay? So yun lang. At least maliwanawan tayo sapagkat maling-mali ang mga lumalabas na minamali nila ang tunay na naratibo at ang tunay na konteksto ng mga pangyayari. Okay? Sa mga bobong didilis dyan na nyo. Natili kayo mga bobot may side sapagkat ang may side lagi high blood. Bye!